sapagkat ito po ang unang linggo ng buwan. Katulad ng dati ay atin pong ipinagdiriwang ang banal na hapunan sapagkat sa atin sa Faith in Christ Jesus ministry po ay ipinatutupad ang dalawang ordinansa. Ang una ay ang bautismo sa tubig at ang ikalawa ay ang banal na hapunan. Since this is the first Sunday, ay atin pong we will celebrate ang banal na hapunan ngayong umagang ito. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo at isinalaysay niya sa iglesia yung huling gabi na nagkasama-sama ang mga apostol at ito ay siyang tinatawag nating banal na hapunan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Inyo pong hawakan ang inyong tinapay at habang aking binabasa ang banal na salita ng ating Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkaluno ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Atin pong kainin ang tinapay. Amen. Hawakan po natin yung saro at siya'y nagpatuloy. Sa gayong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin nyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa dumating siyang muli. Tayo po uminom. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong banal na presensya sa buhay ng bawat isang iyong mga anak. Salamat po sa mga pagpapala at pag-iingat na ibinibigay mo sa amin bilang isang iglesia. At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessing na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Patawad po sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa namin bilang isang mananampalataya. At kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo ay muli mo kaming linisin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan nito ay kami ay nagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong dugo at sa iyong biyaya at sa aming pananampalataya sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay nakamit namin ang kaligtasang ipinangako mo sa sanglibutang ito. Salamat po sa inyong bugtong na anak at patuloy po kaming maglilingkod at sasamba sa iyong panangalan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay at nakasama namin ngayong umagang pananambahan nito. To God be the glory at salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po muli. Happy New Year po sa ating lahat, and it is indeed that the Lord is merciful, and because of His grace, we are able to survive the past year.
Sa umaga pong ito, let us give thanks to the Lord for He has a promise of a future full of hope sa atin. The Bible says in Proverbs chapter 23 verse 18, "There is surely a future hope for you. Your hope will not be cut off." The Lord gives grace to us and hope for us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Let us worship His name. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Truly, Lord, you are worthy to be praised, O God. And we glorify your name, Lord God, in our lives. We lift you up. Lord, we pray that you bless this coming year, O God. Ikaw ang magpatnubay sa amin, Panginoon Diyos, sa bagong taon na ito. And we give you all the praise and glory here on earth as it is in heaven. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una sa mga kaanib ng Faith in Christ Jesus Ministry at sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng Faith in Christ. At ngayon pong umaga, sapagkat ito po ang kauna-unahang linggo, the first Sunday of the year 2021, ay magdadala po ako ng isang mensahe na patungkol sa magiging hinaharap or the future of this ministry sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng bawat kasapi o kaanib ng iglesyang ito. Parang napakabilis po ng panahon. Kamakailan lamang last year, 1 taon na po ngayon ang ministering ito. We started December 8, 2019, December 8. And now is 2021, so 1 taon na po at 1 buwan pasimula nung kami ay nagsimula ng gawain ito. Mga kapatid, alam ninyo ang mga pangyayari at naganap, yung mga malaking pagsubok na hinarap natin nung nagdaang panahon that made me to decide to quit this ministry and live a normal life
without any responsibility with regards to the work of the gospel or the preaching of the gospel. Subalit, nang dahil sa inyong mga panalangin, prayers of all members, and yung udyok ng banal na Espiritu, the urge of the Holy Spirit, at idagdag natin yung mga vision na dumarating sa akin gabi-gabi habang ako ay nagpapahinga, I decided to continue this ministry for the glory of the Lord. Kaya po, ngayong umaga ay isang mensahe patungkol sa paglalakbay natin bilang isang Kristiyano, a Christian journey, ang akin pong imimensahe sa inyo as my first preaching this year, 2021. Kung inyo pong napapansin, sa matagal na panahon ng aking pangangaral, pagtayo sa mga pulpito before this pandemic, I repeatedly, paulit-ulit ko pong sinasabi sa aking pangangaral, lalong-lalo na sa iglesyang ito, na ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay, a journey. Tayo po ay naglalakbay patungo sa walang hanggan. At ito ay ang pangako ng ating Panginoon sa lahat ng sumampalataya sa kanyang bugtong ng anak. Ayon sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have an everlasting life." Ito po yung pangako ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa kanyang anak. Kaya at the moment of our rebirth, o nung tayo'y ipinanganak na muli, or born again, yung ating paglalakbay sa mundong ito ay hindi magtatapos dun sa physical death, sa kamatayang physical. Meron pong ikalawang buhay wherein we are assured of the promise of God that we will spend eternity in His kingdom. Kaya ang lahat po ng tao na isinilang sa mundong ito ay naglalakbay patungkol sa papunta dun sa walang hanggang buhay, eternal life or eternity. At ito'y hindi magtatapos dun sa kamatayang pisikal. At ito ay magpapatuloy sa ikalawang buhay at ayon sa ating Panginoon and also according to Paul na pagkatapos ng kamatayang pisikal ay mayroong darating na araw na kung saan lahat ng nasa libingan, the dead in Christ shall rise first, or yung tinatawag nating first resurrection. Ito po yung tinatawag din na resurrection of the saint or the church. At pagkatapos, babalik muli ang ating Panginoon and He will set up His kingdom wherein we will spend eternity. Ito po ang aking paksang nais talakayin ngayong umaga na patungkol sa ating mga sumampalataya sa ating Panginoon. Those who experience rebirth or born-again Christians will spend eternity and they are assured of that eternal life because it was God Himself who promised that whosoever believeth in His Son will spend eternity in the kingdom of God. Yan po ang nais kong dalhing mensahe ngayon. The first
my first message this 2021. Ang isang Kristiyano, pagkatapos niyang ipanganak na muli ay maglalakbay at ito ay tinatawag nating the Christian journey. Kaya, the message is entitled this morning, Moving Forward to Eternity. At tayo'y magpatuloy na maglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. And now, I would like to read to you ito pong isang text na sulat ni Apostol Pablo na mababasa natin dito sa Filipos, Philippians chapter 3, at babasahin ko po mula sa verse 11 patuloy hanggang verse 18. At pakinggan ninyo. Kung ang aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. I would like you to notice, and if I will read this in English, it says, if by any means, sa anumang paraan, I might attain unto the resurrection of the dead. Ito po yung aking tinukoy kanina bilang panimulang pagbubukas ng mensaheng ito. That all who experience rebirth, those who believe in Jesus Christ, someday will be part of that resurrection of the dead, the resurrection of the saints. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na. Sabi niya, kapag umabot ako doon, pero sa ngayon hindi pa ako naging ganap. Hindi ko pa inabot siyaon. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Not as though I have already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may be apprehend, that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Hindi ko pa nga naabot yun, at habang hindi ko pa naabot ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, ang sabi ni Apostol Pablo, kanyang winika, nagpapatuloy ako, sabing ganon. He is referring to that Christian journey na aking sinasabi. Habang hinihintay ko, habang hindi ko pa naabot yung pagkabuhay na maguli, nagpapatuloy ako, ang sabi ni Apostol Pablo. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot sa akin naman sa akin ni Kristo Jesus. In other words, nung natagpuan ni Apostol Pablo, nung siya'y tumanggap sa ating Panginoon, kinilala niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na yon, siya'y binigyan ng isang tungkulin na gagampanan. In fact, lahat ng mga Kristiyano mayroong dadalhin o papasaning ministry or cross. Yung sinabi ni Jesus Christ na, carry your cross, deny yourself, and follow me. Habang tayo ngayon ay naglalakbay, ay meron tayong pasan-pasan na ministry or cross. Iba-iba lamang, at kay Pablo, ang ministeryong ito ay hanapin at ipangaral ang ebanghelyo una sa mga Hudyo, to the Jew first, and also to the Greek. Kaya ang sabi niya, nagpapatuloy kong ginagampanan yung ministeryong ibinigay sa akin
ng Panginoong Hesus habang hindi ko pa nararating yung pagkabuhay na maguli. In verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Dadapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa aking paglalakbay, ang sabi niya, yung mga masasamang bagay na naganap sa aking buhay ay kinalimutan ko na. Forgetting those things which are behind, but pressing forward. Nagpapatuloy ako, tinutungo ko yung mga bagay na hinaharap. Mga kapatid, yung mga nakaraan, yung mga karanasang mapapait at mga bagay na mabibigat, mga pagsubok na nagpadapa sa atin, kalimutan na natin po yun at tayo'y magpatuloy upang maabot yung hangganan na ating dapat marating na ipinangako sa atin ng Panginoon, which is eternity. In verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabing ganon, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hindi siya patay-patay. Siya'y nagmamadali. Siya'y nagpuprosagi upang maabot niya yung gantimpalang naghihintay for all those who will reach the finish line. The eternity na ipinangako ng Panginoon. Paul said, he is assuring every Christian that when we reach that finish line or yung eternity, mayroong gantimpalang iaabot ang ating Panginoon na ibinigay sa Diyos, na ibinigay sa ating Panginoong Hesus. At ito'y tinatawag niyang high calling, mataas na panawagan ng Diyos sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay kakaiba kayo ng pag-iisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. So, tayo ngayon na Faith in Christ Jesus Ministry, tayong mga naiwan, ay magpatuloy tayo at magkaroon tayo ng isang kaisipan upang maabot natin yung hangganan o yung pangako ng Diyos, ang walang hanggan. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa mga gayong ding ayos na ating inabot na. Ang ibig niyang sabihin, yung mga patakaran na inilatag ng Diyos sa ating paglalakbay, ganun din tayo maglakad, at kung ano man ang ating na-attain o na-achieve last year, in spite of that big trouble na ating hinarap, ay siyang ating hawakang mabuti habang tayo'y magpapatuloy this 2021 sa ating paglalakbay moving forward to eternity. In verse 17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa akin. Sabi po kasi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. At yung mga taong nakikita ninyong ganun din ang kanilang pagnanais at paglilingkod sa ating Panginoon, imitate them also. Kung paano ko ginaya ang buhay ng ating Panginoon, ang sabi niya. Bakit kaya? Sapagkat in verse 18, the last verse, marami ang mga nagsisilakad
na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at gayon sinasabi ko sa inyo, may pag-iyak na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Enemy. Sila'y enemies of the cross of Christ. Mag-ingat po kayo dyan sa mga bulawang propetang yan. Baka kayo'y masilo ng kanilang bitag at yung inyong paglalakbay ay malihis muli sa dati ninyong landas na nilalakbayan. Or, ganun pa rin sana, but I pray, darating ang araw, mamulat muli ang inyong mga mata at makita ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Moving forward to eternity. Ang bawat Kristiyano, tayong mga kaanib ng iglesyang ito, ay meron tayong mission. At yan po ang ating tatalakayin ngayong umagang ito as we move forward going to eternity. Ang ibig ko pong sabihin, ito'y mataas na panawagan katulad dun sa verse 16 na kanyang sinabi, high calling of God. Ito yung mataas na panawagan ng Diyos habang tayo'y naglalakbay to become witnesses for Christ, to bring the gospel to all men. Ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Let us move forward to eternity. Let us win soul and bring them to Christ. Ito po ang magiging bagong pasimula ng ministeryong ito. Paano natin gagampanan ito ayon sa mga talatang binasa natin sa naging pahayag ni Apostol Pablo? Una, ang sabi niya dun sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. We're not all perfect. Hindi pa na natin nalubos ang ating pananampalataya. Dadapot, isang bagay ang ginagawa ko, nalililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. So the first thing we should do this 2021, this coming year, let us forget those things which are behind. Kalimutan natin yung mga bagay na naganap last year at tayo'y magpatuloy and let us move forward. Yan po ang una nating dapat gawin. Let us forget those things na naganap sa atin bilang isang iglesia last year. Let us not be discouraged. Maging matatag tayo. Let us hold firmly the faith we have in Christ. Pangawakan nating mabuti ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kung sino man po ang umiwalay sa atin, huwag po tayong magtatampo sapagkat sila rin ay mga kapatid natin sa Panginoon. They are also part of this family of faith in Christ Jesus ministry. Kaya kalimutan po na natin yon at ako'y naniniwala sa tamang panahon ay babalik kung sila'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Meron pong sinabi dito sa unang 1 John chapter 2, pakinggan ninyo. 1 John chapter 2 verse 19. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsisipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas sila upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kung sila po ay sa atin, maniwala kayo, babalik din po sila sa atin. At yung hindi na babalik, ayan po natin sila sapagkat sa pasimula pa lamang ay hindi na sila sa atin ayon kay John the Beloved o yung malapit sa puso ng ating Panginoong Hesus. Let us continue
to move forward to eternity and forget those things which are behind. Let us have a new fresh start, a new beginning ng ministeryong ito. May pangako pa po ang Diyos sa atin. We will be rewarded. Nahayag ko na po sa inyo, tandahan ninyo mga kapatid, we will be rewarded pagdating ng araw. Kaya let us not be discouraged. Let us hold firmly the faith we have in Jesus Christ sapagkat may pangako po ang Diyos sa atin. May mga vision pong binibigay sa akin ng Panginoon kung paano naganap ang isang very successful ministry before at na kung saan gabi-gabi ay naghahayag ng mga vision sa akin ng Panginoon. Sama-sama't po tayong muli upang itayo ang sanktuaryo ng Diyos dito sa Faith in Christ Ministry. In verse 14 and 15, let me read again. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, tandaan ninyo, kung ilan tayo ngayon mga kapatid, ang sabi ni Apostle Pablo, nais ko pong muling basahin. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, tayong natitira ngayon, ay mag-isip ng gayon at kung sa anumang mga kakaiba kayo ng pag-iisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Meron pong pangakong reward ang Panginoon. And I assure you, God willing, we will be rewarded someday. Kaya tayong mga naiwan, magkaroon tayo ng isang kaisipan, unity in the faith, and to reach that goal, together we will build the sanctuary of God. At yung mga bagay na kaisipan na naiiba o hindi kaugnay ng isang kaisipan patungo dun sa goal na nais nating marating in rebuilding the sanctuary of God, let the Lord take care of that. Like, for example, ang ating mga livelihood. Ayan po natin ang Panginoon ang siyang mag-take care ng mga bagay na ito. Kasi, wika nga ni Apostol Pablo, my God shall supply all our needs according to His riches in glory. And I have a message for you, Joy and Day. Congratulations sa inyong dalawa. You have my blessing katulad nung blessing na iginawad ko kay Aaron and Klang, kay Tay and Jinky. I know lahat ng mga bagay na patungkol sa inyong livelihood, sa inyong pamumuhay na pisikal, ang Panginoon ang siyang mangangalaga sa inyo sa mga bagay na ito. Subalit, ang gusto ng Panginoon, magkaisa tayo sa isang espiritu, sa isang kaisipan, upang itayo nating muli ang sanktuaryo ng Diyos. You have my blessing, and the Lord will bless you until we reach eternity. Ako po'y naniniwala dyan. Ikalawa, in verse 16, ang sabi po ni Apostol Pablo, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Bagamat naging maraming pagsubok at mabibigat na pagsubok ang nangyari dun sa 2020. Ang sabi po ni Apostol Pablo, meron tayong narating, meron tayong naabot sa ating kalagayan bilang isang mananampalataya. Kung paano natin naabot ito, sa mga paraan na ininatag ng Diyos sa isang mananampalataya, gayon din natin lakarin ng landas patungo dun sa walang hanggang ipinangako ng Panginoon at tayo ay assured na makakarating doon. Sigurado na tayo doon. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya lamang habang tayo'y naglalakbay, merong binigay na goal or ministry sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Let us rebuild the sanctuary of God. Itayo nating muli
ang altar ng Diyos o yung sanktuaryo ng Diyos bilang mga kaanib ng Faith in Christ Jesus ministry. Kung ilan tayo ngayon, let us not be discouraged. Panghawakan natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po this year, let us begin our journey this year from what we have attained. Yan po ang una. Ayun ang ikalawa. Ang una, let us forget what happened last year and let us move forward. Ikalawa, let us begin our journey this year from what we have attained. Kung ano ang narating natin, magpasimula tayo mula dun sa ating narating. Ano yung na-achieve natin bilang isang iglesia? Dito po tayo magsisimulang muli sa year 2021. Kung ano yung nasa atin, kung anong bilang natin, kung anong resources na binigay sa atin ng Panginoon last year, dito tayo magsisimula, dun tayo magpapasimulang muli at huwag tayong aasa sa iba. Tayo. Kaya po, iminumungkahi kong muli, magbigay tayong muli. Magbigay tayo ng offering ng ating tithes ayon sa pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon so that by the end of this pandemic, which I believe darating ang tamang panahon na ito'y ilalahad ng Diyos ang kanyang kalooban, we can begin a fresh start ng ating ministry. God wants us to begin from what we have right now. He will provide the rest. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magbigay. Alam naman po ninyo, ang lahat ng pananalaping nalilikom sa iglesyang ito ay napupunta sa gawain at hindi ito nasisira sa walang kabuluhang paglulustay ng kaban ng ating Panginoon. Let us have the mind of Christ. Magkaroon tayo ng kaisipan ng ating Panginoon. Alam ninyo, tanungin ninyo ang Panginoon, bakit nagpapatuloy ang ministeryong ito sa kabila ng isang napakabigat na pagsubok na ating hinarap? You know what? Kung ang ministring ito ay walang basbas ng Diyos, matagal na po itong nawala. But we survived 1 year. We have accomplished something, although it is still beyond our expectation. But let us move forward to eternity. Let us not be discouraged. Let us have one spirit. Panghawakan natin firmly. Hold firmly. Hindi po magiging maganda o normal at matiwasay ang ating hinaharap this 2021. Meron pong COVID. Meron na namang paparating na new wave na sinasabing mas mapanganib at lalong bagamat merong mga balita na hindi ito nakakamatay pero ito'y magdudulot sa atin ng pangamba sapagkat napakamahal po ng bayaran sa mga ospital. At idaragdag pa po yung financial fallout ng mga businesses. Nawawalan ng mga trabaho ang tao, nawawalan ng pera ang pambili ang tao para sa kanilang ikinabubuhay. And just recently, merong isang ama na pinatay ang dalawa niyang anak at ang kanyang asawa at siya'y nagtangkaring magpakamatay subalit hindi siya namatay. And the reason behind, according to him, is because he doesn't know anymore how to provide for his family. Kaya nawalan na po siya ng pag-asa. Pero sa atin po, let us not lose hope because there is eternity waiting for us there in the kingdom of God. Let us not be discouraged. Yes, we get tired. We suffer difficulties and troubles in life. But let us move forward and do not give up. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at nawa ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng karagdagang kalakasan upang atin pong ipagpatuloy at itayo
ang sanktuaryo ng Diyos ng sa faith in Christ Jesus ministry. And let us pray. Ama naming Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat. Salamat po sa buhay at kalakasan na ibinigay mo sa amin last year. We survived yung mga troubles, yung mga suffering and difficulties na aming hinarap dun sa nagdaang taon. Subalit amang Diyos, nang dahil sa iyong biyaya, kaming inyong mga anak ay hindi mo pinababayaan. Lord, amin pong inilalapit sa inyo ang aming goal this year na ayon sa iyong kalooban ay may tayo naming muli. We will rebuild your sanctuary at magkakaroon po kaming muli ng altar na kung saan kami ay sasamba sa iyong banal na pangalan. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob. Nakalimutan na yung mga naganap last year at kami ay magpatuloy at magkaroon po ng lakas ng loob at tapang upang kami magpatuloy sa gawain ito. At tulungan mo rin kami na gamitin ang lahat ng resources, ang aming kalagayan bilang isang mananampalataya na naabot namin after 2020 at siyang aming magiging sandata sa aming pagpapatuloy upang makarating kami dun sa walang hanggan. Ganon din po, Alma, ipaalala mo palagi yung lingkod na nagsilbi sa iyo ng tapat, bagamat sila'y humarap din ng maraming pagsubok sa kanilang mga buhay. Ang iba, Panginoon, ay ikinamatay nila physically sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, maalala namin silang palagi upang silang magbigay inspirasyon sa amin upang itong taong ito ay makapagpatuloy kami at ayon sa kayong kalooban, tatanggap kami ng biyaya ng reward ayon sa iyong kayamanan at ayon sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang ministering ito sa Facebook at sa YouTube, at ang lahat po ng kapurihan ay binabalik namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyo at manigong bagong taon sa ating lahat.